Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa, mga ubandenyo. Una po, ako po si Edwin Santos, 48 years old, may asawa, tatlong anak. Kasalukuyan pong naninirahan dito sa Obando, 30 years na po tayo naninirahan dito. Ah, Bakit po ang ako po at ang aming team ang dapat iboto? Unang-una po, ang dapat pong manunungkulan sa ating bayan ay walang iniisip na korupsyon at magkaroon po ng transparency. Iyan po ay napaka-importante sapagkat dapat po malaman ng tao at maniniwala lamang po ang mga tao kung makikita po nila na ang nanunungkulan po ay wala pong iniisip na korupsyon. Kaya pag tayo po ang papalarin, makakasiguro po kayo na dito po sa ating administrasyon ay magkakaroon na po ng transparency at makikita na po ng tao at itatala po natin kung ano man po pumasok na pondo at lalabas ay sigurado pong iuulat po natin yan. Kung kinakailangan po linggo-linggo, iuulat po natin yan. Ang solusyon naman po natin, dahil marami po sa atin na problema tungkol sa health. Unang-una po, wala po tayong 24 hours na doktor. Ngayon po, magkakaroon na po tayo ng 24 hours na doktor dahil ang naisip ko po, siguro po kaya hindi nangyayari ito dahil po sa kakulangan natin ng pondo. So bilang isang mabuting pamamahala at makita po ng tao na tayo po walang iniisip na tayo po kumita dito sa Ubando. At ibibigay na po natin ang sweldo natin para makakuha po tayo ng doktor. Yung po ating sasahurin ay bibigay na po natin sa doktor upang tayo po ay magkaroon na ng 24 hours na doktor. Tungkol naman po sa peace and order, magdadagdag po tayo ng mga pulis. Magkakaroon po tayo ng checkpoint o substation sa bandang Tawiran at dito sa bandang Panghulo at dito sa bandang Katanghalan sapagkat sa ngayon po ay dumarami po ang nakawan. Masasabi po natin na hindi naman po siguro mga taga rito nagnanakaw, kaya iniisip po natin, bantayan po natin ang ating lugar. Tungkol naman po sa baha, isa po sa napakalaking problema natin sa baha. Unang-una po natin gagawin dyan, lilinisin na po natin ang mga basura dahil yan po ang mga humaharang upang ang daloy po ng tubig ay hindi lumabas sa ating lugar. At gagawin din po natin na yung pong mga drainage natin at mga kanal ay bubuhayin na po natin bago po natin itaas ang ating mga daan dahil sa nangyayari po ngayon, matataas po ang daan kaya ang naging kanal po ay yung mga bahay dahil ang kanal po ay kasing taas din po ng daan. So naiisip po natin na ang pinakamaganda po, buhayin po muna natin ang mga drainage upang yung pong mga tubig ay makalabas sa ating lugar. At isa pa po, dapat po magkaroon po tayo ng pumping station. Dahil sa ngayon po, hindi pa po natin siguro kaagarang magagawa na magkaroon po tayo ng road dike o dike dito sa atin upang maharang natin po yung mga pumapasok na tubig. Sisikapin din po natin na maipaayos po ang ating health center at magkaroon po tayo ng supply ng gamot. Maraming supply ng gamot at sisiguraduhin po natin na ang mga gamot ay mapupunta po sa taong bayan at hindi na po nanakawin ng kung sino mang mga empleyado ng munisipyo. At ang malaman po natin magnanakaw, sisiguraduhin po natin na sila po ay ating aalisin. Tukol naman po sa ating ambulansya. Sa ngayon po, nagbabayad po ng 300 sa ambulansya. Ang atin po mga sumasakay na mamamayan, lalo na po yung may mga emergency may sakit, aalisin na po natin ang 300. At bukod po doon, pag-upo po natin, magtatangay po tayo ng 2 bagong ambulansya. Regalo po natin yan sa ating bayan. Diyan po nila makikita na tayo po, pag-upo pa lang, hindi po tayo nag-iisip mangurakot. Sa halip, tayo po ay magbibigay pa. Tungkol naman po sa mga senior citizen at sa mga kababaihan, sisiguraduhin po natin ang proteksyon ng mga kababaihan, lalo na po ang senior citizen. Alam nyo po, ang pondo po natin, ang atin pong budget nitong 2010 sa akin pong natuklasan ay 83 million po mahigit. Pero iyan po ay masyadong dependent sa IRA. 72% po niyan ay galing po sa IRA. Galing po sa national. So, napakaliit po ng income ng ating gobyerno. Ang napupunta po sa senior citizen dyan ay 274,000 lamang. At nagtataka ko, mukhang hindi po naramdaman ng mga senior citizen yung pera na yan.
Kaya iniisip po natin, sa halip po ibigay dyan sa mga Orange Boys na yan na halos milyon ang pinopondo, dapat po mapunta yan sa mga senior citizen. Paparamihin din po natin ang ating mga barangay tanod at bibigyan din po natin sila ng mga karagdagang allowance upang sila po ay magsipag at sila po ay magbantay ng 24 hours upang maiwasan din po ang nakawan. Tungkol naman po sa progreso, hihikayatin po natin, napakarami po natin mga kaibigan negosyante, mga mayayamang negosyante na handa pong tumulong kung tayo po, si Edwin Santos po magiging mayor. Yan po itutulong po sa atin at mayroon na po sila mga iniisip na negosyo na dadalhin po dito sa atin na makakalikha po ng maraming trabaho para sa ating mga mamamayan. At napaka-importante po sa lahat, ang isang nanunungkulan dapat po may koneksyon. Kung aasahan lamang po natin ang pondo ng ating munisipyo, ay sa tingin ko po, mahihirapan po tayong maiyayos ang ating bayan. Kaya po, ang hinihiling ko po sana, kami po, ang buong Dream Team, sama-sama po kami, tulungan niyo po kami. Marami pong salamat.